Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. We end the day with our next set of guests, the last guest for this Tuesday, September 12, 2023. This is actually the first time na makapag-ugnay tayo o makapag-interview mula po sa sport na speed stacking or cup stacking. I'm sure maraming mga viewers at followers ang curious sa itong sport na ito. Pero bahala na po magpaliwanag ang ating bisita natin dito. So, kikilalanin po natin ang ating fastest Pinoy male speed stacker ng bansa. At sabihin natin, isa sa mga phenomenal young stars ng sport ito. Walang iba kundi si Bernardo Escorial III. Ano na lang itatawagin mo muna na palayaw? Kahit Bernardo na lang po. O, Bernardo na lang. Okay, batay ka muna, Bernardo, sa ating mga tagapanood. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Wag din po magkalimutan po pahinga, mas lalo na po sa oras na ito. Ayun. So, nasa Sports Corner PH po tayo both on Facebook and YouTube. And by the way, may YouTube channel niya si Bernardo. Mamaya na natin i-promote yan para at least mapanood ng ating mga kabaro natin itong mga demos at mga techniques na ginawa ni Bernardo. It's more on a casual interview lang po tayo dito sa ating programa. So first of all, thank you so much again sa panyaya na makasama ka namin na ma-feature ang inyong sport. Pero kamusta na po kayo right now? Lalo na busy sa training as well as studies. Meron kayong upcoming competition na pinaghahandaan mo ngayon? So far po ngayon, I'm preparing for the online for the online tournament pa po. And I am intending to join the Asians pero I'm not guaranteed to join yet. Pero the coach invited me to join in Korea this upcoming November 2022. Okay, so online competition. What about sa face-to-face? Ay, yung online tinutukoy ko po na November 2023 is Asian face-to-face po. Yung pine-prepare ko po ngayon as for now po, I'm intending talaga na sumali muna sa online para po sa preparation for the face-to-face tournament. Ayun, got it. All right. So, currently you're 14 years old na, 'di ba? Yes po. Ayan. So, let's simulan natin ang ating interview as usual, sa mga beginners nyo. So, paano ba nag-umpisa itong journey into speed stacking? Kalimitan, madalang na na-feature natin nitong speed stacking at saka cup stacking and even Rubik's Cube dito sa aming page. Pero paano ka na-discover na bakay ka pala sa sport na ito? Kasi way back 2017 po, meron pong family gathering. And yung cousin ko po, nagdala po siya ng set of cup. And I said to myself, hey, I'm familiar. Kasi napapanood ko rin yung mga social media. So, tinry ko and until that, yung pinsan ko, tinry ako ng mga step-by-step na base sequence within the sport po. Until I discovered the freestyles. Lang yung signal, pero pwede pakiulit lang po. Nawala lang konti. Kaya nga po, nawala nga po yung signal eh. So, ulitin ko po. Nagsimula po ito way back 2017 when my cousin brought a set of cups during Christmas party. And I said to myself po na, ay, familiar ako sa sport na ito kasi napapanood ko sa social media. Sabi ko, let me give it a try. And yung una kong hawak, hindi talaga ako marunong. Until na tinuruan niya ako ng mga basic steps. At saka doon ko na rin po na-discover yung mga paiba't ibang freestyle na nakikita ko sa internet until na makagawa ako ng sarili kong freestyles na napopost ko sa aking YouTube channel. So, sino yung una ninyong instructor o una ninyong na-discover na magaling ka pala sa speed stacking? It all started po when I posted a video on YouTube and there are plenty of marami po nag-chat sa akin na kapwa speed stacker. And they said na, uy, this is actually good. Kasi kahit magaling siya sa mga freestyle, magaling siya sa memorization. Something like that po. Okay. Sino ba yung main source of inspiration? Kaya
napasukan itong sport na ito, na bukod sa nakaka-enjoy and it's fun, pwede ka pa rin magrepresenta ng bansa natin internationally. And of course, mahalaga rin yung support system ng inyong mga magulang. Kaya lagi sila nanonood sa bawat mga laban ninyo na mapa face-to-face or nag-cheer sa mga online competitions. Well, yung aking inspiration po when it comes to the sport is William Orel. He is an American former world record champion po. I'm not sure kung ilan po yung nahawak niyang world record pero lagpas 8 ang kanyang record holders po and luckily po mas na-motivate po ako sa stacking nung nag-comment siya sa aking YouTube channel na you're good, galingan mo pa kasi malayo ang inyong mararating. Until now po, I'm still in progress within the sport. Ayun. What about dun sa mga parents niya, yung support system? Sorry po. Yung mga parents niyo, of course, yung support system na binigay niyo in every competition. Ay, yes po kasi yung mom ko po, lagi ko po siyang ini-invite. One of those examples po yung umatenda ko noong April 2023 sa Singapore ay nanalo po kami sa third runner-up sa child and parent doubles po. Okay. So parang magkasama din kayo sa paglalaro ng speed skating itong mom mo, no? Yes po. Galing talaga. At I'm sure your mom talaga is very proud of your success along the way. At for, of course, the information of our viewers natin, yung mga first timers, let's talk about yung basics ng speed stacking. Explain na lang. Ano ba itong konsepto? Parang idea kung bakit kung paano nilalaro itong cup stacking o speed stacking. Parang pabilisan ito na makagawa ng mga techniques or pag-stack ng mga cups o tapos ibabalik yan sa oras na binigay. Kaya nga may time limit ito eh. Meron po itong mga sequence. Sa YouTube po, meron po talaga siya tatlong sequence na tinatawag na 333, which is the pinaka-basic, 363, which na may 6 na cup sa gitna and cycle, which na medyo marami siyang sequence na kailangang i-memorize. Okay. So, ang ginagamit basically dito sa sport ay yung mga mismong plastic cups. Kagaya nito ito yung ganyan napulot ko lang yan dyan sa sa bahay. Tapos meron kang timer na nakaset to at least makatapos ka on time yung ginagawang attempt. Describe niyo sa amin yung mga ginagamit niyo para dito. Sorry po. Describe mo nga kung ano mga equipment na ginagamit niya para dito sa sport na ito. Okay. Sa sports stacking po, meron po siyang tatlong major equipments. Ang pinaka-importante talaga ay yung set of cups. At meron din po tayo tinatawag na mat, kung saan dito ka mag-stack and you cannot stack outside the mat kasi it will count as an out of bounds and para po ma-determine kung ikaw ay bumilis ba o hindi, ito pong timer, Generation 5 timer po. Those are the timer pa lang ginagamit, parang Game Boy lang yun eh. Kaya nga po eh. O PSP, syempre. Pero sa timer po, gagamitin po talaga ng dalawang kamay. And wait for the signal po na mag-color green. As you release, you need to start stacking po. And yun po, you need to start stacking. If you're done, stop it po with your 2 hands again. And yun po ma-determine yung iyong timing. Okay, Bernardo, masasabi ba mahirap ba sa una itong laruin itong speed stacking pero abang tumatagal panlaro, mas lalo ka mai-improve pa at nagiging impressive ang inyong performance when it comes dito sa sport na ito? Na alam natin medyo mahirap syempre. Sa bandang umpisa po talaga mahirap kasi as myself po, my experience po, hindi talaga ako marunong sa bandang umpisa yung very first time in my life po nakahawak ako ng set of cups.
sabi ko, what should I do here? Until po na natuto ako ng mga basic steps sa una. Madali lang po talaga siya. Madali lang po yung mga sequences, pero yung mahirap doon ay kung paano ka bumilis. Pero sa experience ko po, kung napansin ko medyo bumilis, ay, kaya pa to. Hanggang sa ako po ay naging isa sa mga fastest stacker dito sa Pilipinas. Ayun. So marami tayong mapupulot na aral niya mula sa experience na ni Bernardo. What about yun sa mga struggles when it comes sa training at pagdating sa competition time? Lalo na, malaki ang kinalaman of course ng inyong mental health o mental preparations talaga. Let's say it's a mind sport din ng speed stacking. Ano ba yung mga sikreto kaya napanatili mo na maayos at ang preparations both mentally and physically para dito? So when it comes to mentally po, hindi pa may iwasan yung mga pressure. Hindi pa may iwasan yung pressure. Pero once na makita, hindi po nakakahiya, parang kailangan pong i-mindset na hindi nakakahiyang ma-fail. At least you did your best. Including na rin po dun yung your physical self. Wag mo rin pong kalimutan na alagaan yung sarili. And always think positive po when it comes to this sport kasi it's better to try and it's better to experience than not po. That is well, yan po yung masabi ko. Okay. Sa anong technical mas lalong nagustuhan among those na na-feature mo noon sa vlog mo or di kaya nagagamit mo sa mga competitions? Ano ba yung mga fundamentals din at skills na maaaring mapakinabangan di lamang ng mga baguhan kundi yung mga well-experienced na pagdating sa sport na ito? Tinaran po doon yung tawag doon. Wait lang po So sa sport po na ito, may improve po talaga yung inyong eye and hand coordination. Once you have a eye and hand coordination, mabilis ang inyong reaction time. It will be mas madali pong ma-improve ang inyong speed and consistency. And yung pinaka number one talaga para po ma-improve ang inyong fundamentals and skills when it comes to the sport ay always, if you have time, kasi di po natin may iwasan yung mga yung ating studies natin kasi yan din po yung ating goal sa buhay. Itong pong sport na ito, madali lang po siya may adjust kasi you can stack everywhere. Wala po siyang specific place. You can stack anytime, anywhere po. And unless po na maganda po yung inyong eye and hand coordination, that is a better way for you to improve the sport. Pero para po sa akin, hindi na po kailangan magkaroon ng fundamental skills ang isang tao para lang po ma-improve sa sport na ito. It is always in your mind. If you want to be the fast stacker in this country, always say to yourself, don't give up. Kasi di natin may iwasan ma-fail when it comes to sports po. Bernardo, balita ko, you also competed before sa mga national at international competitions. So, 6 years talaga sa inyong national team career when it comes sa speed stacking. Anong naging perks ng inyong pag-represent mo sa bansa natin, lalo na sa international stage? At can you describe ko ano yung pinaka-memorable na competition na sinalihan mo, mapa national or international? One of my best experience po when it comes to the competition ay po yung noong April 2023 held in Singapore, which consists of around 350 to 400 plus participants, if I'm not mistaken. That is my one and only opportunity po na makamit ng mga foreign stackers, Filipino man yan, and that's also my opportunity po na makipag-socialize sa mga tao physically kasi tulad po ng pandemic, karamihan po ng mga nakakasalumuha ko from online lang. And ito pong international event which is yung April 2023. Doon po, that is the most memorable kasi marami po na-meet na friends, at saka mas tumaas po yung aking motivation when it comes to this sport kasi nakasama rin po namin doon ang fastest in the world na si Changking Ian in Malaysia po.
Okay, sa ano bang balita, nabasa ko lang doon sa ano, sa description doon sa YouTube mo. Meron ka din palang na-attain na mga records, mapa face to face o online. Ang current record mo nga na yun, bagitin ko lang yung record mo sa face to face. Sa 333, 1.1575. Tapos sa 360, 2.065. At sa cycle, 5.542. Face to face pa lang yan. Pero meron ding mga record sa G5 saka online. So, ano yung mga bala masasabi mo? Dahil at least natin ninyo na magandang showing at magandang records na gining ninyo in every competition na sinasalihan mo. Okay. Ang masasabi ko po doon kasi sa Gen 4, lahat po naman nakuha kong records ay nanggaling sa Gen 4 until po na magkaroon ng Gen 5 timer legacy. Kasi po marami pong cases na nasa-stop ng mga stackers yung kanilang timer gamit ang kanilang arms or wrist by showing slow motion films. And yun po. Kaya ko po na-attain yung speed na iyon. Karamihan po ng aking mga records na nakukuha through online and face-to-face, karamihan po nun ay every vacation, every time na free time ako or if every time na basta every time na nasa good mood ako or nagkakaroon ako ng positive thinking when it comes to the sport, like kaya ko pa itong i-push. Sa una talaga mahirap talaga magkaroon ng mga new records, lalo na po kung pabilis ka ng pabilis, kasi sa bandang umpisa madali na talaga mag new records um, kasi pwede ka mag-insert ng mga techniques para bumilis, pero ito talagang um, wala habang nag-stuck ka, di ka talaga pwede mag-isip ng kung ano-ano, kasi it may cause distraction onto your hands, it may cause distraction onto your mind, kasi this sport is more on coordination within your mind. Kailangan po talaga nakafocus ka. And yun po. Okay, kahit medyo maganda nga ang takbo ng career ninyo, you're now already 14 now. At mukhang may marami ka pang taon na sabihin natin na mag-contribute ka para sa ating national sports stacking team. Ano ba ang nais mong ma-attain na mga bigger goals or tasks para sa inyong ikagaganda pa ng inyong karera mo sa sport na ito? Okay. Ang gusto ko pong ma-attain at gusto ko ring maka-achieve at gusto ko ring makapasok sa top global stackers within this year 2023 or sa mga susunod pang taon, kasi it is not too late pa po to do the right thing. If there's no chance this year, I can do it next year. Basta po lagi po ako as a Filipino representative, lagi po ako nag-iensayo within this sport po for our country, not only for our country, but also for para po mas makahikayat ng mga kabataan tulad ko na simulan itong sports na ito. At isa rin po sa mga gusto kong i-achieve ay manghikayat ng mga tao, matandaman o kabataan na simulan itong sports na ito, kasi ito talaga hindi lang siya sa pag-stack ng cups. Based on my life experience po, it changed my life talaga. Hindi lang po siya basta memorization, mas mamomotivate ka, but also it affects your physical, emotional, and mental and spiritual being po. Okay, Bernardo, bukod pa sa inyong career, ano ba ibang pagkakabalaan? Lalo na, you're already busy ngayon sa studies right now. So, may time ka ba na magte-training? Bukod nga sa, of course, medyo busy sa schedule sa pag-aaral. Mukhang supportive nga yung mga teachers ninyo sa inyong international career mo. Bukod pa po sa stacking, when it comes to this training po, gusto ko rin po sana mag-achieve ang pagiging YouTube vlogger. Kaya po, everyone po na makita niyo yung aking YouTube channel, you may observe po na mayroon pong konting pagbabago, pero hindi ko ititigil na mag-post ng mga stacking contest para po ma-update ko po kayo when it comes to tournaments,
new records at saka sa mga freestyle records ko. Pagdating ko sa pag-aaral, gusto ko rin ma-achieve ang consistency matuto kasi nasa school tayo di para sa trato. Nasa school po tayo para matuto ng to learn more para po sa magandang kinabukasan. Nakikita mo ba, Bernardo, in the near future, baka may mga nais na maging katulad mo na isang magaling at mabibilis ng mga speed stackers? Nabanggit mo kanina, kailangan mong usayan mo pa ang pag-promote pa at pagpropagate niya nitong sport na ito. At of course, magkaroon na marami pa mga competitions locally. So far po, marami na po akong nakikita mga Filipino stackers na katulad ko na ang bilis nila mag-improve pero they are not that much recognized. Hindi po sila masyado recognized dahil I think that hindi pa sila masyado nagpo-post sa social media or any stuff like that. Pero as lagi po nila akong kino-communicate when it comes to this sport, like how do you improve, like how do you perform well when it comes to competitions. Sabi ko lang po sa kanila na just keep on pushing, just keep on taking positive at if ever man may mga haters ka when it comes to this sport, don't please disregard them kasi yung mga haters din ang magpapalakas sa iyo balang araw. Okay, lastly, before we end, sa mga sabihin natin beginners dito sa sport na ito, ano ba ang mga kinakailangan yung paghandaan na mga basics o mga tips na kailangan nating i-take up para dito sa inyong panimula ng mga karir at maaari nyo i-share sa ating mga first-timers and of course mga hindi pa nakaka-aware nitong sport na ito? Okay, if once you start with this sport, you need to prepare your memorization, you need to prepare your overall status to begin this sport. At and you don't need to prepare. You just need to you just need to have fun kasi ito pong sport na ito ay hindi lamang to pang seryoso. This is also for entertainment and you can do this anytime, anywhere, with your family, with your friends or peers and many more po. If you're starting practicing po, sa una talaga, napakahirap talaga i-memorize. Kasi, pati sa experience ko, nagpahihirapan din ako sa bandang umpisa. Pero, days comes by, weeks comes by, doon po, magsisimula na po yung, dun mo na po mapipil na, memorize ko na to. Hindi ko na kailangan isipin ang susunod kong gagawin kasi meron na akong muscle memory. Kasi itong sport na to ay more on muscle memory dahil sa sport na ito, kailangan po isa lang talaga ang mapupuntahan ng inyong set of cups. And yun po ang aking masasabi sa huling parte. Ayun. So at least naibigay natin yung mga advice ng ating bisita natin when it comes sa speed stacking. Pero bago ka magbigay ng inyong panyaya sa mga tagapanood at mga shoutouts niyo, magpo-photo up lang muna tayo. So thumbs up and smile. In 3, 2, 1, go! Okay. So Bernardo, bago ka magbigay ng shoutouts, pwede nyo mag-promote na muna ngayong YouTube channel. So far, ang inyong YouTube channel nga pala ay nasa 1.7 1.7,000 na mga subscribers. Baka after this interview, baka umabot pa yan ng 2,000. I-manifest natin yan. So please, i-promote mo muna ang ating YouTube channel. Okay. Sa YouTube channel ko po, my name po is Bernardo Escoral III. You can search it easily on YouTube. I guess po na mahirap siyang i-spell, pero don't worry po makikita niyo rin po sa mga descriptions po. Ganun. Ayun. So, paki-hit na lang yung subscribe tapos yung bell button sa all para updated kayo or para ma-notify kayo dun sa mga bagong videos na ni Bernardo. And also, promote ko na rin Sports Corner PH on YouTube,
200 pa lang ang subscribers, pero at least it's going right now. So dito niyo makikita yung mga interviews with our athletes, with our sports personalities, kung ano mga ganap, kung ano mga latest na kaganapan natin, and of course sa mga samut-sari mga videos. So subscribe niyo kami, Sports Corner PH, tapos si Bernardo Escorial III sa YouTube. Search ninyo at pakisubscribe niyo po. Okay, shoutouts na! Sino mga shoutout ninyo? Pasalamatan. Okay. Okay po, magpapasalamat po ako, especially po magpapasalamat po ako sa aking school, Niños House of Studies. Shoutout po sa mga Ninyo ones, Miss Mika Rabi, Sir Jose, Miss Loro, Miss Arreglo, including my parents, Melanie Escorial and JR Escorial, including na rin po yung mga close friends ko, classmates ko, and aking team Philippines, Coach Steve, shoutout po sa iyo. And yun po, maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng oportunidad na ito. Ayun, nakakataba ng puso na malaman na of course, binibigyan natin ng pagkakataon ng ibang sports para ma-feature gaya lamang ng speed stacking. Alam natin, patalasan ng isip at of course, nakatutok yung mga mata sa mga gagalawin ng mga techniques, mga calves, pero ganyan talaga pag isang atleta may mga struggles at mga difficulties, pero at least naunawaan natin at of course binibigyan tayo ng karangalan para sa ating bansa. At sana meron tayong mga susunod na mga Bernardo Escorial III na makikita natin pagdating sa speed stacking, and who knows, baka pwede natin siya makuha na muli ng international title very soon. Ito na ba talaga yung matagal mo nga, Sam, na maging world champion ka na? Hopefully po someday I can be the one, or hopefully po someday within this career, kahit po sabihin natin na naka-hold na po ako sa divisional man yan, or overall world champion, ang masasabi ko lang po ay as Filipino stacker po, patuloy pa rin po mag-ensayo kahit sabihin natin maraming distractions na mararating sa ating buhay. Push lang ng push kasi mayroon tayong Panginoong may kapal na ginagabayan tayo sa kahit anong oras po. Amen and amen. And we're praying for great success pa sa ating Philippine Speed Stacking Team. And of course, to you, Bernardo, salamat sa oras na binigay nyo sa amin. And magkikita pa tayo soon. At again, sa mga nanonood sa atin, pakisubscribe nyo na naman po yung channel ni Bernardo para makita natin yung mga videos niya when it comes na dito sa sport na ito. And we're hoping to communicate with you soon pag meron ka mga big achievements na makukuha ninyo internationally. Alright? Bye-bye po. God bless you and thank you. God bless po. Salamat po.